Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po manambatiin ng happy birthday si Philip de Ocampo. So, happy birthday sa iyo kapatid. Pagpalain ka ng ating Panginoon. So, tuloy po natin yung ating series po patungkol sa Trusting God in Financial Matters. Sa ekonomiya ng Diyos, yung pagtitiwala sa Diyos na pagpapalain ka niya, hindi yan makukuha sa tanggap ng tanggap. Ang gusto ng Diyos, magbigay ka ng magbigay. After all, bago ka sabihan naman ng Diyos na magbigay ka, bibigyan ka muna niya. Meaning to say, ang Lord, pagpapalain ka muna niya, at yung pagpapala niya yun yung gagamitin mo para maging pagpapala sa iba. So, under the economy of God, mas lalo kang nagbibigay, mas lalo kang tumatanggap mula sa Kanya. Now, yung tatalakayin po natin ngayon ay Malakay chapter 3 verse 10. Sagutin po natin yung tanong na applicable pa ba yung tithing sa panahon natin ngayon para sa mga Christians. So, ito po ang sinasabi sa Malakay chapter 3 verse 10. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin niyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, applicable pa ba ito sa time natin ngayon, pagbibigay ng tithe, ikasampung bahagi, para sa mga bago na naririto, no? Tsaka bagong Kristiyano pa lamang. Yung ikasampung bahagi po, alimbawa po niyan, sumeldo ka ng 1,000, yung 100 pesos, yun yung binibigay natin sa church, o yung pinaka-tithe natin. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong umaga. Tithing is not required for Christians. Yung pagbibigay ng ikapu, hindi ito requirement para sa mga Kristiyano. Kasi po, pag sinabi nating requirement, ibig sabihin hindi pwedeng hindi mo gawin. Yung tithing po kasi, ito ay requirement sa mga Hudyo nung unang panahon under the Mosaic Law. At ginagamit nila yung tithe nila sa maraming kaparaanan. Isa na rin yung pagsusuporta sa mga Levita. Kasi yung mga Levita po, hindi naman sila pinamanahan ng Diyos ng lupain para makapagtanim, makapag-alaga ng hayop. Ang tungkulin ng mga Levita ay gampanan yung mga tungkulin sa templo, mga ceremonies, at they're focused on serving the Lord. Kaya ang bumubuhay sa kanila yung ibang mga tribo. Sila yung nagbibigay ng tithe para makatulong sa mga Levita. So, ginagamit rin yan sa mga religious festivals, sa temple operation, maintenance, etc. etc. Pero yung tithing po, sa panahon natin ngayon, hindi na siya required. No? Hindi na siya required. Now, meron bang talata sa New Testament na sinasabi na yung mga Christians dapat mag-tithe? Wala po. Wala pong nakalagay sa New Testament. Now, may mga mangilan-ngilan, mga 4 na talata sa New Testament na binanggit yung tithing. Now, yung dalawa po ron ay si Jesus Christ mismo yung nagsabi. Sa Matthew 23:23 tsaka sa Luke 11 verse 42. Pero isa lang po yung context nun, kumaga parallel po yung dalawa na yon. Sabi ni Jesus Christ dun sa mga Pariseo, patay-tayt pa kayo, pagbigay-bigay pa kayo ng ikapu, wala naman kayong pagpapahalaga sa hustisya. So sabi ni Jesus Christ, dapat pagpahalagan niyo yung hustisya nang hindi niyo binabaliwala yung pagtatayt o yung pagbibigay ng ikapu. So, para bang sinasabi ni Jesus na applicable pa rin sa New Testament? Well, unang-una po, kaya naman sinabi ni Jesus Christ yun kasi si Jesus Christ, He was under the law. Yung mga taong kausap niya, they were under the Mosaic Law. Kumbaga, required talaga silang gawin yon. Pati si Jesus, required gawin yon. Kaya nga sabi doon sa Galatians chapter 4 verse 4, when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Si Jesus Christ po, He was under the law. Ipinanganak siya under the law. At tinupad niya lahat ng mga kautusan. Kaya natural lang nasasabihin na Jesus Christ na dapat lang nagawin ng mga Pariseo yung pagtatithe. Other than that, wala na pong sinabi sa Bible na
kailangan mga Christians mag-tithe. So, tithing is not required for Christians. Pero, hindi po natin siya ginagawang excuse para hindi na tayo magbigay ng ikapo. Point number 2. Tithing can be the starting point of giving. Ibig sabihin, kung hindi mo alam kung magkano ibibigay mo, mag-start ka sa tithe sa ika-10 bahagi ng iyong kaperahan. Let's say, binigyan ka ng Lord ng 1,000, yung 100 ibigay mo. Bigay mo sa nangangailangan, marahil, kapwa mo mananampalataya na talagang lugmok sa hirap, wala na makain, bigay mo sa kanila. Bigay mo sa may sakit na kapwa mo mananampalataya. Bigay mo sa isang missionary, So, tithing can be the starting point of giving. Hindi po dahil hindi na siya required, maging kuripot na tayo. Sige, bibigay ko 1% na lang or 2% na lang. Kaya nga po yung principle sa New Testament, dapat sacrificial giving. Pag nagbibigay ka something na mahalaga sa iyo, at the same time, cheerful giving. Masaya ka sa ibinibigay mo. So, laging magkasama yon, may sakripisyo at masaya ka sa ginagawa mo. So, kung nalilito ka kung magkano dapat mong ibigay, magsimula ka sa ika-10 bahagi. So, kung isipin mo, yung New Testament believers, mas generous pa sila kaysa sa tithing. They give more than that. Bakit kamo? Simple lang. Sa Diyos naman nagmumula lahat ng biyayang natatanggap natin . Biri mo, ika-10 bahagi na lang yung ibibigay mo sa iba, di ba? Pagdadamot pa natin. So, number 3, tithing can be God's way of showering you with blessings. Yung pagta-tithe po, pwedeng ito yung isa sa mga kaparaanan ng Diyos para pagpalain ka niya. Kasi applicable pa rin po yung principle na ito . Doon ang pinagkaiba lang, sa panahon natin ngayon, voluntary siya, hindi siya requirement. So, sabi dito, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven. So, sabi ng Diyos, bubuksan ko pa yung pintuan ng langit para ibigay sa iyo mga pagpapala. If I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. So, sabi rito, subukan ninyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Sa makatuwid po, tithing can be God's way of showering you with blessings. Pag nag-practice ka ng tithing, at least yun yung pinaka-minimum mo, yan yung kaparaanan ng Diyos para mas buksan niya yung pintuan ng langit, yung durungawan ng langit at ibuhos sa iyo ang kanyang pagpapala. So gusto ko lang pong i-emphasize na yung tithing, bagamat hindi siya required para sa mga Christians, ito ay pwede talagang maging kaparaanan ng Diyos para, matest yung ating pananampalataya. Kasi yung pagta-tithe po, test of faith yan . Binigyan ka ng Diyos ng 1,000, kaya mo ba magbigay ng 100? Next time, bibigyan ka ng Diyos ng 1,000,000, kaya mo bang magbigay ng 100,000? It's a test of faith. Again, ang pinagkaiba lang naman ng Old Testament sa New Testament or Old Covenant sa New Covenant. Sa Old Covenant, required yan. Pero sa under the New Covenant, under grace, binibigay mo yon voluntarily. Pwede kang magbigay ng 11% if you want, Voluntary po yung tithing. So, yung principle po, the same. Pero yung requirement, hindi na po siya required. Voluntary, bukal sa puso, na talagang cheerful giving, masaya ka sa ginagawa mo. Tithing can be God's way of showering you with blessings. Subukan po natin ng Panginoon, Pag biniglanas ka ng Lord ng 1 million, bigay mo yung 100,000. It's a test of faith. Biruin mo, 90% yung ikikip mo. Of course, sa Panginoon pa rin yung 90% na yon. Pero yung 10%, yun ang ibibigay mo para sa Panginoon. So, isang kaparaanan to ng Diyos para matest yung ating pananampalataya at matest din natin kung paano tayo i-bless ng ating Panginoon. So, application po. Number 1, start by practicing voluntary tithing. Magsimula po tayo. Kung hindi ka pa nagbibigay, hindi wala sa sistema mo yon, pwede ka magsimula. Start by practicing voluntary tithing. Pag sumweldo ka, iwalay mo yung 10%, bigay mo sa Panginoon. Hindi siya required, sacrificial giving mo siya, dapat masaya ka sa ginagawa mo. Okay?
And number 2 po, practice generous and sacrificial giving. Pag nagbibigay ka, yung generous. Alam niyo po, yung Diyos, sa observation ko, kahit sa observation ni Haring David, no, may talata tayong, ewan ko lang kung mako-cover natin this week yon. Sabi ni David, simula ng pagkabata ako, hanggang tumanda na ako, wala pa akong nakitang taong matuwid na pinabayaan ng Diyos. So, ako naman, wala pa akong nakitang generous na tao na hindi naging generous ang Diyos sa kanya. No, simula pa nung unang panahon hanggang sa kasulukuyan, sa lahat ng observation ko, if you're a generous person, ang nakikita ko, mas generous si God sa'yo. God is generous to generous people. So mga kapatid, let's practice generosity. Let's be generous. Let's practice sacrificial giving. Pag nagbibigay kayo, may sakripisyo. Kasi para sa Panginoon yan eh. Sabi ni David, I will not give unto my God that cost me nothing. Pag nagbibigay ka sa Panginoon, something na mahalaga sa'yo, something precious. So let's practice generous and sacrificial giving. And number 3 po, give in proportion to God's blessings. Pag nagbibigay po tayo, proportion sa pagpapala na binibigay sa atin ng Diyos. Nakakatuwa lang po sa Bible, bago ka utusan ng Diyos na magbigay, ang gagawin ng Diyos, bibigyan ka muna niya. Isipin niyo po yan, no? Hindi ka magbibigay from the scratch eh. Ibibless ka muna ni Lord eh, bago niya sabihin, magbigay ka. So ano ibig sabihin nun? Una kang tatanggap ng blessing. Pero yung blessing ng Diyos sa'yo, test din yon kung magiging blessing ka sa iba. Ulitin ko po. Ang Diyos hindi ka utusang magbigay kung wala naman siyang ibinibigay sa'yo. Sa makatuwid, i-bless ka muna ni Lord. Yung blessing na tatanggapin mo sa Panginoon, magiging test yan, magiging pagsubok yan sa'yo kung magiging blessing ka sa iba. And the more nagiging blessing ka sa iba, the more God will bless you para maging channel of blessing ka ng Panginoon. So always give in proportion to God's blessings. Pag bless ka ng Diyos na malaki, magbigay ka ng malaki, no? Pag bless ka ng Lord ng kakaunti, syempre wala kang ibibigay, kakaunti lang yung ibibigay mo. Pero when the Lord bless you with enormous, huge kind of blessings, pag nagbigay ka rin, enormous, napakalaki rin, no? Generosity, generous giving. So give in proportion to God's blessings. Ikaw ba ay pinagpala ng Diyos? Maging pagpapala ka rin sa iba. Malaki ba blessing mo sa Lord? Malakihan mo din yung pagpapala mo sa iba. So, nag-iwan lang ako ng note dito. All offerings in the New Testament were directed towards missions and benevolence. So, lahat po ng mga offerings sa New Testament, lahat ng klase ng pagbibigay dyan, yan po ay ginagamit para sa missions and benevolence. Kaya kung ikaw gusto mong magbigay, dapat dalawa lang yung tinatakbuhan ng pera mo. Mission, anything na nag-a-advance yung gospel, yung Great Commission ng Panginoon, pwedeng sa Christian organization, pwedeng sa, pwedeng sa pastor, missionary, pwedeng sa, maraming pwedeng pagbigyan, church ministries, etc. Now, pwede rin naman sa benevolence, ibig sabihin ng benevolence, pagtulong sa kapwa. Pwede kang magtumulong sa kapwa mo mananampalataya o yung mga inaabot mo ng mga tao na hindi pa mananampalataya. Pwede mo silang tulungan pag nangangailangan sila. Pwede ka rin magbigay sa mga Christian orphanages or mga non-profit Christian schools. Basta umaabante ang Great Commission, merong mission ang Diyos na ginagawa roon, pwede kang magbigay, no? So, pero syempre, sundin mo pa rin yung church mo tsaka yung pastor mo. Ako, yun lang naman ang nakikita ko na mas, biblical. Not necessary, hindi kasi ako naniniwala na dapat lagi ka sa church nagbibigay, no? Pwede ka namang bigay sa orphanage, no, if you want. So, all offerings in the New Testament were directed towards missions and benevolence. Mission ng Panginoong Jesucristo at benevolence, pagtulong sa kapwa in the name of Jesus Christ. So, para po sa ating discussion, why should we practice generous giving as a way of letting God to be generous to us? Bakit natin kailangan i-practice yung generosity, yung pag nagbigay ka talagang generous, as a way of letting God to be generous to us? Tanda natin, God is generous to generous people. So, samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, teach me to be generous
even though I have my own financial challenges. Let me live according to the principle that says, God is generous to generous people. I pray that you will enable me to practice voluntary tithing as a starting point for giving. Let me give in proportion to what I receive from you. Enable me to give sacrificially so that you may open the windows of heaven and pour out your blessings upon me. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Ma'am Rita. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.